Amen. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for your amazing grace in our lives. And thank you, Lord God, for the opportunities that you have given to us today. May you bless us, so Lord God, with your presence tonight and the power of the Holy Spirit to teach us, O Lord God, with great wisdom and understanding of the letters of Paul. We pray, O Father, that, Lord God, you open our ears and the eyes of our understanding so that, Lord, we will be able to understand and absorb the teachings. And let it be the life of our lives, O Lord God, in both in ministry and also in personal lives. We pray, O Father, that Lord God, whatever strength that was lost due to the work today or the stress that have come along the way, we pray, O Father, that you would strengthen us, O Lord, strengthen our bodies, strengthen our minds, O Lord God, and that we ask you to forgive whatever offenses that we have committed, words that was not supposed to be spoken, and yet, O Lord God, by the outburst of emotion, we pray, O Father, that you would forgive us and that we may find rest in your word, as you have said, O Lord, that your word will cleanse us, that your word, O Lord God, will refresh us tonight. Father, we thank you, Lord God, for your amazing grace. Thank you for the Lord Jesus Christ. Bless us, O Lord, with your spirit tonight, we pray. In Jesus Christ's name, amen, amen, hallelujah. Amen. Magandang gabi po umaga po sa ating lahat. Amen. Ayan, naka-t-shirt po ako ng Life Change Hong Kong. Kaso lang hindi makita kasi hallelujah, mataas yung ating sandali lang. Baba ko lang ng konti. Bakit ka ba mataas? Hindi ko rin alam, hindi ko sure. Hindi, may nakapatong siya, nakapatong. Ayan, thank you Lord. Kasi nakakahiya naman nakikita niyo naka-t-shirt ako. Pero Life Change Hong Kong po yan. Amen. At maganda po yung kanilang t-shirt. I like it. Very cool to the body. Amen, hallelujah, praise the Lord. At kumusta na po ang bawat isa? Meron po ba kayong tanong sa mga nakaraang pagtuturo? Siyempre, wala kayong tanong kasi you are a very good student, no? Matatalino. Thank you, Lord God, sa matatalinong estudyante. Yun talagang hinahanap ko, yung matalinong estudyante. Basta papasa kayo, ha? Bakit natawa? Ba't natawa? Ay, 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 ay. Hallelujah. Praise God. Basta matalino kayo pagdating kinis kayo ni Taning, pasado kayo. Sabihin niyo kaagad, alam ko na yan. Ayan. Kayo talaga. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Walang magtatanong, Pastora, bakit ganun? Ano, bakit ganun? Absent ka ba? Medyo, medyo. Ay, ay, ay. Yung mga nag-a-absent, yun yung nahuhuli. Kaya wag tayong magpahuli. Praise God. First Corinthians, nasa 14 na po tayo mga kapatid. Ilang kembot na lang. Tapos na. Wala talagang tanong. Salamat. Ayan. Ayun. Baka nagtanong kayo, ano yung tinutugtog mo, Pastora, kanina? Ayun, bagong song yun. That was a new song. And pati yung coach ko, hindi na ako makausap eh. Sa kakasulat. Hallelujah. Baby, mamaya na baby ha. Ayan, thank you Lord. Nalubat pa ako. Nasaan na nga yung aking battery? Ano yung battery natin to? Thank you Lord God. Amen. Daddy, paano ba to? Ayan, yung aking pusa na naman ay naglalambing. Baka narinig niya yung song. Ay, yung song ko na yon ay ni-request po yun ni Tons. Kaya ang title po ng song na yun ay For Antoinette. Sabi ni Lord, yun daw ang title nun, For Antoinette. It was nice. It is a combination of Romans 1 and Romans 8 at saka Ruth 1. Ruth chapter 1 and Romans 8. It's about love, the love of Christ. Amen. Yeah. Hindi ko alam kung may umiyak sa bus nung nakikinig. Kasi such a wonderful song. Amen. Glory to God. At na-share ko po sa inyo. Di ba maganda? Oo. Thank you, Lord.
O baka hindi niyo narinig. Ay, pasensya na kung hindi niyo narinig. Ako magtuturo na ako. Ayan, thank you Lord. At meron po bang tanong? Oo nga pala, Happy Mother's Day. At kumusta naman inyong Mother's Day? Ayun, ako din ay nagbahagi sa inyo ng song kasi love ko Happy nga talaga Mother's Day. kayo. Happy Mother's Day sa lahat. At nagustuhan niyo ba yung song? Amen. Pati pag nagustuhan, hindi sila sumasagot. Bakit kaya, Pastor, no? Nagustuhan, pero hindi ako nakakain ng ice cream. Ay, ay, Girl, ay, oo nga. Bakit di ka kumain ng ice cream? Ako din, hindi ako nakain ng ice cream. Ay, 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 ba't ganon? Buti pa si Del na nagustuhan niya. Thank you, Lord. At thank you din sa bawat isa. At naalala ko pong sinabi ni Ruth kay Naomi. Yun. Yun pala yun. Oo, yun pa yung sinabi ni Ruth kay Naomi. Amen. At sige po, dahil ayaw niyo pong umumik, ay ako po ay magbahagi na lang. Sabihin niyo sa akin, Pastora, magbahagi ka na lang ng salita ng Diyos. Huwag ka na maraming satsat. Hmm? No. Ayan. Thank you, Lord. Wala na, hindi na tayo imik nito. Okay. Um, alam niyo, napagod din ako kanina. Grabe naman si Coach. Siguro nakita ni Coach na hindi ako makausap. Kasi nagdot-dot ako ng telepono ko. Sabi siya, Ma'am, pag-exercise na po tayo. Ay, oo nga pala, opo. Sabi niya sa akin, warm up niyo po ito. Grabe naman yung warm up na yun. Anong tawag doon? Binuhat. I-roll sa katawan, buhat, baba ulit. Pinurusahan tuloy ako. Okay lang yon. Basta nakabuutan ng bagong song. Amen. So in chapter 14, the order in the church meetings, nasabi na po natin to. How is it then, brethren? Whenever you come together, each of you has a psalm. Meron kang song. Meron kang awit sa puso mo. Katulad niyan, gumawa ako ng awit for Antoinette. And has a teaching. Meron ka rin pagtuturo sa puso mo. And has a tongue. Ay, nagtatangs ka rin. Has a revelation and has an interpretation. Let all be done for edification. Kaya kailangan nandito na yun ha, may listahan tayo ng edification, anong paano yan. Hindi yun basta ipilit natin ang gusto natin. If anyone speaks in a tongue, let there be two or at the most three, each in turn, and let one interpret. But if there is no interpreter, let them, there is no interpreter, saan ba yun? Let him keep silent in church, and let him speak to himself and to God. Kung walang interpretation, wag na magsalita. Kay God ka na lang magsalita. Kausapin mo ang sarili mo at ang si God. 29, let two or three prophets speak and let the others judge. But if anything is revealed to another who sits by, let the first keep silent. So sinasabi sa atin dito, pag may nag-prophesy, yun, nagpo-prophesy siya, hindi pwede sabay-sabay. Hindi pwede sabay-sabay, okay? Kailangan salitan. At sabi dito, if anything is revealed to another who sits by, let him first keep silent. Halimbawa, ikaw, nagpo-prophesy ka rin, tapos may ni-reveal, binabasa sa'yo ng Panginoon na ni-reveal sa'yo. Huwag ka agad-agad magsalita. Umupo ka muna, manahimik ka muna, wait for your turn. Wait patiently. Nagbi-build up kasi yan sa loob mo. Ang prophecy of God will build up inside you like a fire shut up in your bones. Sabi sa Psalm 2. Yan yung ating song, Psalm 2. Parang apoy yan na naglalagablab sa iyong mga buto. Pero, disiplinahin mo yung sarili. Huwag ka muna magsalita. Alam ko mahirap, pero kailangan mo mag-follow sa rules because God is the God of order. Hindi po siya magulo. Hindi yung naudyukan, kasi kung wala tayong self-control, sasabog, feeling natin sumasabog. Totoo yun because you never exercise self-control. Kaya sa church talaga mag-exercise tayo. Hindi lang sa church, pati sa ating personal life, exercise self-control. Emotion is a gift from God, but it is
as wild as a horse, as a stallion, if you don't know how to control it. Kaya you need to control it. Kaya binigyan po tayo ng tatlong bagay. Sabi sa Timothy, 2 Timothy 1:7, power, love, and discipline. Dapat ito ang magkukontrol sa ating emosyon. Kaya hindi po tayo parang fire and brimstone. Ano yung fire and brimstone? Nagsisindi ka ng, nagpapadala ka ng apoy, nagpapadala ka rin ng brimstone, mga bato, para patayin ang isang tao. Yung galit natin nakakapatay, no? Nakakapatay ng kaluluwa, nakakapatay ng espiritu, nakakapatay ng tao, nakakapatay ang galit. Kaya you learn to control emotions. Emotions are a very powerful thing. That is part of your soul. But learn to control. Kaya when the prophecy of God comes to you, no? May sinabi ang Lord sa iyo, it burns inside you. Totoo po 'yon. Hindi ka mapakali. Inside you, you really literally feel the fire. Maramdaman mo yung fire inside. Hindi ka mapakali. Kung minsan, lumalabas na yun sa bibig mo kahit hindi pipigilan mo, talagang lumalabas sa bibig mo. Pero if you know how to control yourself, if you exercise self-control, hindi po yan nangyayari. Nangyayari lang po yan sa mga walang disiplina. Yun po. No? Oo, kasi sabi nga ni Bishop, nagagalit pa yan. Oo. Oo. Pag napuna kasi napapahiya ka rin. No? Sabi ni Holy Spirit. Oo. Sabi ni Holy Spirit daw. That is lack of self-control. Okay? Kaya sa church, hindi basta-basta. Si pastor magpapatayo na may sinabi si Holy Spirit sa akin. Ganun ba? Sabihin mo, kung ikaw ay pastor, sabihin mo muna sa akin kung ano sinasabi ni Holy Spirit. Hindi. Gusto, sabi ng Holy Spirit sa church daw. Wala sinabi si Holy Spirit sa akin. Kung wala namang sinabi kay pastor, di sabihin, wala sinabi si Holy Spirit sa akin na sa church ka magsabi. Sabihin mo muna sa akin. Ganon. Control. Huwag ka agad patayin. Meron bang sinabi? Oo, sige. Kahit wala kang confirmation na pastor ka. O sige, mga agaw pa ng mic yan. May sinabi si Holy Spirit. Nice. No? God is the God of order. Hindi niya ibabypass yung mga pastors. Hindi niya may ibabypass. Okay? Because He is the God of order. Kaya yan. Kaya po tayo mga kapatid, tayo po ay umayos ang ating mga sarili. Ayusin po natin ang ating mga sarili. Kung merong binaba ang Holy Spirit sa iyo, keep it to yourself. Yun ang sabi dito. If anything is revealed to another who sits by, yung nakaupo lang, let him first keep silent. Manahimik muna siya. Namnamin kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit. Unawain sa iyong puso. Itanong. Kailang beses itanong. Unawang-unawa mo na ba? Kasi sumasagot din si Holy Spirit. Wait for the right timing. Kasi darating yung right timing for that. Kung on that day, hindi dumating o di hindi, you need to control yourself. 31, for you can all prophesy one by one. Pwedeng mag-prophesy one by one, sabi ni Paul, that all may learn and all may be encouraged, para sa learning and encouragement. Kaya nagtitraining din tayo ng prophecy. Pero yung training natin ng prophecy, talagang tinitingnan natin kung si Lord nga ba ang nagsasabi, kung meron nga bang pangungusap ang Panginoon sa iyo. No? Malalaman naman natin yan. So, we need to exercise this. Pero dapat ang puso natin malinis din. Okay? Malinis din. Hindi naman nangungusap ang Panginoon sa maruming vessel.
Ayan. And the spirit of the prophets are subjects to the prophet. Ito, verse 32, liwanag. Ang ating mga espiritu ay subject sa ating mga sarili. Ibig sabihin, we control ourselves. We exercise self-control. Kasi katulad ng sinabi ko, it is like a uh, a fire in your bones. Excuse me. No? Tingnan natin yan. Sa ano yan eh? Psalm 2 yan eh. Psalm 2. Gumawa ako ng song nito eh. Okay, hallelujah. Nasaan ba yon? Hallelujah. Fire in your bones. Sabi na, basahin na lang natin. Again, sabi dito, why are the nations so angry? Why do they waste their time in futile plans? The kings of the earth prepare for battle. The rulers plot together against the Lord and against his whole anointed one. Let us break their chain, cry. They cry and free ourselves from the slavery to God. But one who rules in heaven laughs, and the Lord scoffs at them. Then in anger he rebukes them, terrifying them with a fierce fury. For the Lord declares, I have placed my chosen king on the throne. Ay, ito ba yun? Sorry. Hallelujah. Praise God. 51, hindi ito, to. Dapat 51. Sorry mga kapatid, nagkamali ako. Ayan. Sandali mga kapatid. Nahiya naman ako. Mali ang sinabi ko. Your word is a fire in my bones. Yes. Where are you? Which, si Jeremiah pala. Sorry po. This is Jeremiah speaking. Jeremiah 20 verse 9, at sabi niya, then I will not make mention of him, nor speak any more in his name, but his word was in my heart, as a burning fire shut up in my bones. And I was very weary for forbearing, and I could not hold back. Ganyan ang mangyayari sa isang may prophecy, sa isang merong pangungusap ang Panginoon. Ang salita ng Diyos ay like a fire in your heart na shut up in your bones. Ibig sabihin, nakakulong lang sa iyong mga buto. It is absorbed by your bones. Pero hindi mo kayang i-hold back. Hindi mo kayang pigilin. You needed to exercise self-control. Hindi yung basta madali ka na lang. Pag ito nararamdaman mo, hindi ko mapigil, pastora. Kasi wala ka pang self-control. Kasi sa verse 32, ang sabi ni Paul, and the spirit of the prophets are subject to the prophets. Kaya kailangan mong kontrolin. Subdue it. You can take control, take charge. Na hindi ka loose cannon ang tawag. Anong ibig sabihin ng loose cannon? Basta na lang salita ng salita. I took it from Jeremiah 20 verse 9. So, in Corinth, ganito po sila. Loose cannon. Basta kung sinong gustong mag-prophesy, mag-prophesy. Kung sinong gustong mag-preach, go lang. There was no order in the church. Kaya ang gulo-gulo nila. For God is not an author of confusion. Kanila ko lang sinabi, God is a God of order. No? Hindi dapat nagkakagulo sa loob ng church. Kasi pag may gulo na sa loob ng church, hindi na si God yun. Okay? Take note. Kapag may gulo sa loob ng church, hindi si God yun. Because He is the God of peace. A God of order. As in all the churches of the saints. Kaya sa lahat ng churches, sa lahat ng mga believers, sa lahat ng saints, God is the God of order. Hindi po pwedeng may gulo. Kapag nag-umpisa na ang gulo at napabayaan ito, ibig sabihin wala kayong mga disiplina. Wala tayong mga disiplina. Tapos sabihin natin si Lord ang nag-cause ito. Hindi po. Okay? Because He is the God of order.
So, pupunta ka na church, you always have to bring some, you always have the teaching, you always have the tongue, you always have revelation or interpretation. Lahat ng yan must be put in order. Okay? Kung hindi ka naman nakatalaga, hindi ka pa rin magsasalita. Kung hindi ka tinawag ni pastor, manahimik ka lang muna. Wait for the timing. Kaya nga, nilagay natin ito, let all things be done for the edification of the church. Para sa kaiunlad ng church. Okay? Kung hindi yan nakakatulong sa church, then it's not from God. It has to be beneficiary niyan ay ang church dapat, hindi personal. Okay, so sinabi natin ang tongue ay this is a summary, at most 3 people, but to take turns and 1 interprets. 3 tao, 2 magsalitan at 1 mag-i-interpret. Paano mo malalaman na siya yung mag-i-interpret? Pray to God. Malalaman mo kapag meron ng nag-tongues, merong isang bigla na lang mag-i-interpret. No? The Lord will cause that to happen. Pangalawang points, if no interpreter, kung walang interpreter, nagsalita, nag-tongues na, walang nag-interpret, let the person be silent. Manahimik na lang muna siya and let him speak to himself and to God. Manalangin. Prophecy naman, ang sabi, 2 magsasalita, magsalitan, salitan ha, hindi magsabay. By taking turns, ayan sabi dito. And 1 be the judge. Ang isa, magiging judge. Titingnan niya kung scriptural, kung yun ba ay sa Panginoon pa o sa sarili lang. Kaya, meron po talagang mag-evaluate, hindi lang isa. Okay, kung 2 lang sila, o di yung isa ang mag-evaluate, kay Lord pa yan. Hallelujah. Then, all can prophesy 1 by 1 for learning and encouragement. So, pagbigyan natin sila that there should be a time na sa training ay magpo-prophesy. Mag-aral ng magpo-prophesy at mag-encourage na rin. Kasi for the next generation leaders, i-allow mo yan. Pero in a controlled manner. No? This is for the next generation. Ang punto ni Paul dito. Everyone can have the spirit of prophecy as spoken by the prophet Joel. Kaya pwede pong mag-prophesy ang bawat isa kasi dun nga sa book of Joel chapter 2 verse 28 to 29 ay sinabi nga po ni prophet Joel na the Lord will pour out His Spirit at on all flesh. Pag sinabing on all flesh, ay sa lahat ng tao. Di ba? Bata, matanda, lalaki, babae. So, pwede po yung mangyayari. Pwede din po ang bata na mag-prophesy. Pero meron po talagang mag-judge kung that is scriptural or not. Hindi lang po basta-basta. Yan ang order ng church meetings, ang sabi ni Paul. Eh, paano pagka prayer meeting, Pastora? Kahit nasa prayer meeting, dapat may order. Lahat po may order. Okay? Let your women keep silent in the churches. Okay, sa Corinthians, mayroon silang ganito. At nagiging issue ito sa ating mga churches of the modern day. Let the women keep silent in the churches, for they are not permitted to speak. O literally, ginamit talaga ito ng mga churches. Hindi pwede magsalita ang babae. Hindi pwede ang babae na pastor. Grabe. Wala naman sinabi sa Bible hindi pwede maging pastor ang babae. Parang hindi ko pa na... correct me. Baka hindi ko lang nakita, no? Correct me. Literal, yung sinabi, the women cannot be pastor. Or the women cannot, tawag dito, preach the gospel.
Kung meron, sabihin niyo po sa akin. Pakita niyo. Ah? Sabihin niyo po sa akin kasi baka hindi ko alam. Baka hindi ko alam, Bishop. No? Kaya, pag na-encounter niyo po. But they are to be submissive. Iba po yung sinabi dito. Maging silent sa church. Hindi ka allowed na magsalita. It does not mean hindi ka na pwede mag-preach. Ang sinasabi dito, mga chismosa kasi mga babae dito. Okay? Di sa Korinto, mga chismosa mga babae at dominante dahil mayayaman. O kaya mayayaman ng mga asawa, dominante. O, laging nakaharap ay ang malaking binigay sa church. Laging ganon. Malaki ang donation ko. Malaki ang donation ng aking asawa. So, magulo. And they are not submissive. As the law also says, and if they want to learn something, let them ask their own husband at home. Kasi magulo na nga ang leadership. Makisawsaw pa ang mga babae na magulo din. Ay di wala na talagang order. So, sinabi ni Paul, manahimik ang mga babae. Lalo na, mga babae ito ha, hindi ito sinabing, this is general, general. Hindi ito sinabing yung women na nasa leadership, mga babae. So, may mga babae nakalagay sa position. Si Priscilla, sino bang lalaki doon? Si Priscilla is babae, di ba? Si Aquila ang lalaki sa Book of Acts. O si Priscilla, nagpipreach. Ano yung sinasabi ni Paul? Ay kasama ni Paul yun, si Priscilla at saka si Aquila. Pareho silang nagpipreach. Tinuruan pa nga nila si Apollos. This means that sa Corinth Church, may mga babae na sobrang ingay, sobrang naghahanap ng gulo. Okay. At dominante. Kaya sabi niya, wag mo silang hayaang magsalita. They're not permitted to speak kung hindi naman sila leader. Kung hindi naman sila na nagpi-preach ng gospel. So this is my understanding. Kasi kung babawalan talaga ni Paul na hindi magsasalita ang babae, bakit sa Book of Acts kasama nila si Aquila at Priscilla nagpi-preach ng gospel? Kasama ni Paul yon. Bakit tayo tahimik? Ayun yung magsalita. Totoo ang sinasabi ko o hindi? Oh, Oh, totoo naman. understand. Yes. It is written. Diba? It is written. Nakasulat. So, kung yun naman pala ay written, na si Priscilla at si Aquila ay nagpipreach ng gospel. So, ano sinasabi ni Paul tungkol sa mga babae sa Korinto? Ang mga babae sa Korinto ay mga chismosa, hindi ito nagpipreach ng gospel. Nakisawsaw ito sa mga problema ng leadership dahil ang mga asawa nila nasa leadership. Understand. Hallelujah. So, let them be submissive. O, una, hindi sila pinasalita. Pangalawa, kailangan nila maging submissive. In other words, ang mga babaeng ito, para sabihan na let them be submissive, ay hindi sila nagpapasakop sa asawa nila. Sila ang naghahanap ng gulo. Kung ang asawa nila ay tingin nila ay disadvantage, they fight for the rights of their husbands. Which is, rampant po yan at the time of Paul. Totoo po yan. Hindi po ito mga Hudyo, ano po ito, mga Hintil. So if they want to learn something, the husband has to control them. Bring them at home to teach them. Sa bahay na lang. Sabihin ng lalaki, sa bahay na lang. For it is shameful for a woman to speak in the church. Hindi po yung sinasabi dito for the women to speak in the church to preach the gospel. Hindi po yon ang ibig sabihin ni Paul. Ang ibig na sabihin ni Paul, para siya ay ipaglaban yung karapatan ng asawa niya o para isulong ang kanyang issue or anuman yung mga bagay na gusto niyang isulong, nothing to do with the preaching of the gospel. Okay.
So, hindi yan ang pwedeng gamitin para sabihin hindi na pwede mag-preach ang babae. Thank you, Lord. Verse 36, or did the word of God came originally from you? Or was it you only that it reached? Nagmula ba sa iyo ang word of God? Ah, sa iyo lang ba ibinigay yan? If anyone thinks himself as a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things which I write to you are commandments of the Lord. So, meron dito mga babae na parang nagpo-prophesy din sila pero out of the rule, Mm. no? Mayroon pong mga ganyan, ginagamit yung position ng kanilang mga asawa to say something. But they are not spiritual. They are not either prophet or spiritual person. Kaya sabi niya, hindi po pwede. But if anyone is ignorant, let him be ignorant. Ay, grabe. Grabe din si Paul manginsulto, no? Sabi niya ay kung ignorante ka, ay sige, maging ignorante ka na rin talaga. Dahil, hindi po lang talaga, it's not an excuse to say that you don't know. You don't know the law of God. It's not an excuse to say it. The same na, pag dito sa Pilipinas at sabihin mo kapag ikay nahuli at sabihin mo sa pulis, hindi po kasi alam. Naku, hindi po pwede, makukulong ka pa rin. Kasi lumabag ka sa batas. Kahit alam mo, hindi mo alam. Kasi dapat inalam mo ang batas ng Pilipinas. Mm. So, kulong ka pa rin. Hindi po pwede na excuse mo muna ako, sir, kasi hindi ko naman alam eh. Ay, hindi po pwede. Hallelujah. Kaya po, marami po dito, meron po tayong mga ordinansa ng mga barangay ordinances na bawal na po magmumura. At yung mga babae na mahilig magmura, o mga lalaki na mahilig magmura, mura sila ng mura. So, may nagsumbong na pabarangay. O nung napabarangay, ang sabi, hindi ko kasi po alam na bawal na po pala. Uy, ordinansa ng barangay, hindi pwede kasi nakapaskil yan sa bulletin board. Nakapaskil yan. Bawal. Oh. Ayun, mangutang ka ng mangutang, hindi ka nagbabayad. Bawal din po yun. Nakukulong na po ang nangungutang na hindi nagbabayad. Hindi lang mga tsismosa ang nakukulong ngayon. Pati na rin ang mga hindi nagbabayad. May ordinansa na po. O, sabihin mo, hindi ko kasi alam. Hala, hindi po pwede. No? Kasi ordinansa. The same is true with the Word of God. Hindi ka pwede magsabi na hindi ko alam ang batas ng Diyos. Pati mo alam. Maraming dahilan. Hindi tatanggapin ng Lord ang iyong dahilan. Ano pa man yan. So the law excuses no one. It applies to you, it applies to me. Hallelujah. O yan. But if anyone is ignorant, let him be ignorant. But it doesn't excuse. Yun ang sinasabi ni Paul dito. Kaya sabi ko, grabe din mang-insulto si Paul. Kung ignorante ka, di ignorante ka. Pero hindi po excuse yon. Hello? Are you agreeing with me? Yes po. Amen. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Kaya sa church, hindi ka pwede magsabi, hindi ko alam. Alamin mo. Mula ngayon, alamin mo. Kaya may devotion. No? Sa life change, may devotion. Totoo po yan. Hindi ka po pwede, hindi ka mag-devotion. Lalo na pag leader ka, hindi pwede. Kasi paano mo malalaman ang batas ng Diyos kung hindi ka nagdi-devotion? Paano mo malaman ang mga sinasabi niya kung hindi ka magdi-devotion? Eh di pareho ka rin ng Corinthian Church. Sige lang ng sige, pero hindi alam. Hindi po pwede. Kaya hindi po tayo natatapos sa kakarimain, sa kakaturo.
Hindi po tayo natatapos. Hanggang ito ay kamamatay ko, magtuturo pa rin ako. Kahit namatay na ako, magtuturo pa rin ako. Bakit? Grabe naman yon. Ay, oo. Kasi si Tons, nilagay niya sa video ang aking teaching at si MD. Kaya wala kayong excuse. Kaya wala na si Pastora. Pag pinlay mo, buhay ulit si Pastora. Nagtuturo. O, di ba? Ganon ang wisdom ng Lord. Ayan. Maraming replay. Oo. Totoo yan. Marami talagang replay. Kasi kailangan po. Praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat iisa lang po ang teaching ng life change. Kahit saan pa sa lupalop ng mundo. Thank you, Lord. Therefore, brethren, desire earnestly to prophesy. Do not forbid to speak with tongues. Let all things be done decently and in order. Mag-desire ka na mag-prophesy. Lord, ibaba mo sa akin ang iyong mga salita. Let me know. Ganon mag-desire. I want to be like Jesus. Give me your words. Make me understand. Give me the permission to understand the mysteries of your word. Ganon mag-desire. And then the Lord will put you to test. Kasi hindi niya binibigay ang revelation ng word niya na ganun-ganun lang. Kailangan ang babaan niya ng word ay malinis ang puso, malinis na vessel. Para hindi makurap ang kanyang word. Dito na yun papasok yung, do not give the pearls to the pigs or they will just trample it. Dito yun papasok. And do not forbid to speak with tongues. O wag ka rin gusto niya mag-speak in tongues, o di, hayaan mo lang siya. Pero hindi siya pwede magsalita in public or in church. Hayaan mo siyang magsalita ng sarili lang niya sa loob o kaya sa sarili lang niya, mag-tongues siya. Hanggat walang interpretation, hindi niya pwedeng i-public yung kanyang tongues. Pero hindi siya pinagbabawalan. Hindi po ako nagbabawal na mag-speak in tongues kayo. Hindi po. Pero hindi nga lang, kung walang interpretation, ay hindi po pwede i-public. Sa iyo lang yan. At manalangin ka sa Panginoon na bigyan ka niya ng kaunawaan because God will give you the interpretation of your tongues. Yun nga lang babala ko mga kapatid, na kapag mag-tongues ka, siguraduhin mong malinis ang iyong puso. Malinis po ito sapagkat meron po tayong batas kay Jesus, Matthew 6:14-15. Huwag kang mag-violate sa Matthew 6:14-15. Alam mo na yung ibig sabihin dyan. Kasi kung hindi malinis ang puso, you violated Matthew 6:14-15, sarado ang langit para sa iyo. So, hindi ka naririnig. Kung hindi ka naririnig, sinong nakakarinig sa iyo? Kasi meron ding otsotsero na naririnig, nakikinig sa mga panalangin mo. So, sino yon? Alam mo na, ang pangalan niya ay nagsimula sa S. Kung minsan nagsimula sa T. O, di ba? Hallelujah. Oo. Grabe na. Hallelujah. Basta ganon. Para maging spicy naman ang ating pagtuturo. Ayan, let all things be done decently and in order. Kailangan po ay follow po tayo. Kailangan po na meron pong kaayusan, hindi po magulo. Hindi po basta gusto mo lang. Hindi. Kailangan decent, hindi ka nakipag-away, nag-i-insist, at in order. Pasok sa rules ng church. Hindi mo pinipilit. Hindi mo rin iniisahan si pastor by saying it behind him. Hindi rin. Hallelujah. So, laging may permiso kung pwedeng sabihin, sabihin. Kasi ikaw din ang mapapahiya. Hallelujah. Praise God. At naunawaan po to, no? These are the rules sinet ni
Paul para sa mga Korinto, para na rin sa atin. Kasi magugulo po talaga tayo. Okay? Keep silent in the church. Kung wala ka namang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Kung magchichismis ka lang, manahimik ka na lang. Okay, ito yung sa 1 Peter. Do not let your adornment, mga babae ha, manahimik lang tayo. Do not let your adornment be merely outward, arranging the hair, wearing gold, or putting fine apparel. Rather, let it be a hidden person of the heart, with an incorruptible beauty of the gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. Ganun dapat ang babae, no? Simple lang, pero sa puso, wow, ang ganda. Ang ganda, gentle, maganda magsalita. Anong ibig sabihin ng magandang magsalita? Mabulaklak, hindi. Full of wisdom ang kanyang mga sinasabi. Hindi mapang-away, may quiet spirit, may peace ng Lord, mapagpakumbaba, no? Hindi porket pastor, the head pastor ang asawa mo ay kahit hindi kay pastora, tatawagin na ng pastora, nagpapatawag naman. Dahil ang asawa ay pastor, automatic? Hindi po automatic 'yon. Hindi po. Dangerous po 'yan. So wag po kung si pastor ay pastor talaga, si wife na hindi, wag nang tawaging pastor si wife or pastora. Hindi po pwede. Sa life change, hindi po pwede 'yan. No? Hangga't hindi ka ordained, hindi ka tatawaging pastora. Hangga't hindi ka ordained. Kahit pa na nagpi-preach na siya, ano ngayon kung magpi-preach, everybody preaches. Lahat naman inutusan tayong magbahagi ng salita ng Diyos, hindi po porket nagbabahagi ka ng salita ng Diyos ay pastora ka na. Hindi porket busy-busy ka sa church ay pastora ka na. Hindi. Hangga't hindi ka na ordained, no? Hindi ka pastora, hindi ka pastor. Okay? At wag na wag tawagin na ganun. Kasi accountability po yan. Wag ilagay sa pressure si brother or sister. Kasi may accountability po yan. Hallelujah. So, kung nagpe-preach ka, karamihan kasi sa Corinthian Church, syempre pag mayaman ka, mayaman sila, nagpapakita sila ng status quo. Ano status? Status, anong tawag dito? Yung kalagayan sa buhay, no? Syempre, marami silang bling-bling. Marami silang kumukutitap na suot-suot na nakaka-distract. To be honest, I would advise, no? As you have seen me, I do not wear anything except my wedding ring. Yun lang ang meron ako, wedding ring. I don't want people to get their I don't want to take their attention and not unto the Lord. Kailangan si Lord ang makita nila, hindi ako. Kasi hindi ko naman salita ang mga sinasabi ko. It is the Lord's. And the wisdom that I have is the Lord's. So, walang meron akin. Okay? So, ganun po lang gagawin natin. Na maging simple ka, wala kang mga ornaments, mga anything that attracts the people, pero you have the Spirit of the Lord Jesus Christ in you. Yun dapat ang meron. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. So, bago tayo magpunta ng chapter 15, do you have any question? Meron bang question about the ornaments ng mga babae? About how the women should be? Meron po ba? Mga corrections sa Wala sarili? po. Wala. Yung iba, Clear. kasi yung mga sinasabi na hindi pwedeng mag-preach ang babae sa loob ng church because of this scripture, itong scripture na ito, nilinaw natin to, hindi ito doon, ha? Naunawaan, right?
everybody understands. Naunawa ng lahat. Walang tanong. Amen. Okay. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Chapter 15. The reason Christ, yes? Somebody? Pastora, Oh, pwede po magtanong. balik tayo. O, sige. O, sa mga leaders po, okay lang po ba yung nakamaong po? Nakamaong? Saan? Pag Saan sila during nagmaong? worship service po, Tumatayo ba sila? kasi po may nag-ano lang sa akin na attendee lang po na ayun nga daw po. Na ano lang po yun na nasabi lang na pwede pa lang nakamaong. Bakit Ayun. nakatayo ba siya? Siya bang nagbahagi? Hindi naman po, Pastora. Kung hindi naman siya naka-assign doon, it's okay. Hindi naman siya tumayo, hindi siya nagbahagi ng Word of God, hindi rin siya nag-exhort, hindi rin. Kung nakaupo lang siya, okay lang yun. For me, hindi ako sensitive doon, no? Ah, hindi ko pinipigilan yon. Basta't hindi butas-butas yung pants, maayos. Kasi sa ibang churches, meron talaga yan. Pinagbawal nila yung magmaong ka. Gusto nila Sunday talagang yung mag-dress ka talaga. Ano yan? Church rules yan. Nothing to do with the scripture. Rules lang ng church yan. Okay? Gusto nila yung lalaki meron pa nga lalaki naka long sleeve at may necktie. Bawat church. Hindi na ako particular dyan. Opo. Because Paano po? it's, hmm? Ano po kayang magandang Pastora? Halimbawa, yung sa attendee naman po yun po yung kanyang babae po siya pero yung kanyang po ba, yung kanyang pananamit po kagaya ng sabi niyo po, yung pants, kumbaga butas-butas. O sabihan ng pastor. Kasama po yun sa consolidation. Kasama yun sa consolidation. Kung bago, sasabihan yun. Meron po tayo mga kapatid na dress code. Sasabihin, it's not offensive to say. Si Pastora na Meron po lang, tayo. kay Pastora Ina ko na lang po sabihin. Oo, sabihin mo kay Pastor Reyna, sabihan ng may Opo. dress code po tayo. Pero sabihin yon hindi sa lahat ha. Hindi Kaya may po. tinatawag na consolidation. Ibig sabihin ng consolidation, you take them privately. Doon mo Opo. sasabihin, sa consolidation kasi sasabihin mo yung church rules, sasabihin mo yung decorum, sasabihin mo yung, doon rin ang pagtuturo ng basic principle ng salvation, ng baptism of water, baptism of fire, ng Holy Spirit. Doon mo lahat sasabihin yon. Sa consolidation, kaya mahaba po yun. Kung walang consolidation ng church, hindi tayo nagko-consolidate. Ang ibig sabihin, ay paano mo makokontrol yung mga bagay na yan? Kasi hindi nila alam ang rules. Di papasok sila sa church na kung ano lang yung alam nila, wala namang nagbabawal. So sa consolidation po yan ginagawa. Kaya po tayo mayroong life track 101 sa life change ha. Kasi kasama po yan doon. Amen. So yung mga life change na hindi nyo alam, yung life track kasama po yun. Sasabihin yung mga rules din. Doon na lang sasabihin lahat. No? At ang life change hindi rin pumapayag na pumapasok yung bago or luma na miyembro na dati na naka-shorts. Ba't ka naka-shorts? Kasi maganda yung shorts ko, mahal. Suotin mo lang sa ibang occasion, not on Sabbath day. No? Basta maka-covered ka, long pants, no? Covered ang dibdib, hindi naka-plunging, hindi rin naka-spaghetti. Baka lamigin ka. No? Pagka ganyan na pumapasok sa loob ng church, meron naman tayong, di ba, yung shawl kapag na-slain, yun ang ginagamit natin.
Kunin Yan. yon at takpan. Kapatid, lagay mo ito sa sarili mo ha. Gano'n. Takpan mo lang. Kasi Amen. bawal yon. Yung mga naka-miniskirt, bakit kailangan mo talaga mag-miniskirt? Sino bang pinagmi-miniskirtan mo sa church? So, kukunin mo yung shawl, takpan mo yung knees. Para malaman nila, ay bawal nga pala. Pastora Tess, Yes po. paano pag walang show sa church? Tawel Walang lang, shawl? pagtakip lang ng tumba. Oh. Yun na lang ito. Kailangan magkaroon kayo ng shawl. Kasi kung towel mamaya yung towel either kung paano yung kung ginamit yung towel, lalong ma-slain. Hindi. Magkaroon tayo ng shawl. Nabibili naman yan sa SM. Dami-dami. Ay, lalo ma-slain talaga. Ginamit kasi yung towel Praise God. Ayan. Ayan, maraming shawl. Sige manghingi tayo sa Pastora. manghingi tayo sa Abu Dhabi. Abu Dhabi, can you spare shawl sa no? Mga shawl Sabihin mo, diyan yung para sa Kalbayog. At saka sa Pangasinan kasi wala silang shawl. Mura lang kasi yan sa Abu Dhabi. Manghingi tayo. Pahingi Abu Dhabi ha, kung meron lang. Kung Oo, kung wala, wala na yan. Wala tayong magagawa. sumagot Yes na po po. si Sister Anthony po. Sister Thank Tons you. po. Sumagot na Ayan, po. thank Thank you po, you. Sister Praise God. Ton. Hallelujah. Ganun din sa Salamat po. Pangasinan, kailangan nila. Maraming Oh, po po. yes po. Maraming pong salamat. I-inform ko na lang po na ano rin po. Kailangan talaga maging aware din po kami sa way of ano po, yung wearing yung mga short pants or yung mga maikli po. Oo, hindi pwedeng ah, kasi pag sobrang ikli naman, hatak naman yun ng hatak pag upo. Oo nga po, hatak na nga. Pag nakita mo na may naghahatak-hatak, magbigay ka na ikaw na mismo magtakip ng shawl. Ikaw mismo magtakip para malaman nila na bawal pala yun. Sobra ka naman, Bishop. Ayan. Pag plunging daw, takpan ng mukha. Grabe ka naman. Sobra ka na. Ito si Bishop naiba na ito mula nung nabago na siya na born again. Hallelujah. Tawa ng tawa si Pastor Mercy sa'yo. Ano ba? Plunging di nakakahiya, di takpan mo yung mukha, para hindi mahiya. Hindi na. Ikaw naman. Basta ikaw magko-cover sa kanya. Iko-cover kita. Gano'n. Pati mukha takpan mo. Hindi naalis yun. So, inisulto mo naman. Bakit ka papasok dito naka-plunging ka? Mainit. Malakasan ang aircon. Ng jacket. Dapat na i-short. Pagka ganyan, nagpapasok na naka-spaghetti at kung ano pa, lakasan mo ang aircon. Dinahimik. Uy, yun na nga sinasabi. Tapos malakas ang aircon, saka mo bigyan ng shawl. Oh, next time, wag kang magganito kasi Jacket. mag-jacket. Tapos wag mo lang buksan ang aircon pag naka-jacket. Ano ba? Ang gulo mo. Ayan. Ganito talaga si Bishop. Sige na nga. Ano ba? Meron pa tanong? Ano pa? Matanong ninyo? Wala na. Siguro yung iba hindi makarelate sa mga sinasabi natin. Ano ba tanong? Hallelujah. Wala na po? Okay, wala na. Okay, chapter 15. The reason Christ, faith's reality. Ayan. Moreover, brethren, iba naman itong topic. Tapos na tayo sa tongues and prophecy. Tapos na tayo sa gifts ng Holy Spirit na sinasabi ni Paul. Ito, another naman to. Another issue.
Moreover, brethren, sabi niya, I declare to you the gospel that I preached to you. Dineclare na nga, gospel, dineclare niya, pinreach pa niya. Grabe namang redundancy, ano? Which also you receive and in which you stand. Oo. Yung dineclare ni Paul na gospel na pinreach din niya, nag-double redundancy ito. Ibig sabihin, inulit-ulit ni Paul, na tinanggap naman nila at tinayuan nila ng mga taga-Korinto, by which you also are saved. Kung saan, hindi lang nila tinayuan, yun din ay doon din sila naliligtas. If you hold fast that word which I preach to you, unless you believe in vain. Okay. So, kasi may comparison nga, di ba? Kung sino yung mga taong bumoboto kay Paul, kung sino bumoto kay Apollos, kung sino bumoto kay Cephas, sino naman ang nagsaside kay Jesus, nagkabahagi sila. Pero sabi ni Paul, yung gospel na dineclare ko at pinreach ko sa inyo na tinayuan ninyo, kung saan kayo ay nailigtas. Kung naliligtas kayo, kung panghahawakan ninyo ang aking ibinahagi. Kung hindi, sabi niya, tinagalog ko na lang ito para maunawaan niyo. Kung hindi, then, walang kwenta yung pagtitiwala ninyo kasi hindi niyo pinanghawakan. So, ano ibig sabihin? It's the same thing as saying that you need to work out the results of your salvation. Okay? Same thing. Sinasabi niya. Kailangang panghawakan mo, ibig sabihin you have to practice it. Kung hindi mo panghahawakan ang kanyang mga salita na sinasabi na pinreach ni Paul, walang kwenta ang ating faith. Kung hindi rin natin lalakaran. Sabi niya, for I delivered to you first of all that which I received, that Christ died for our sins according to the scripture. Yun ang gospel na dineliver ni Paul. Christ died for our sins according to the scripture. And that he was buried. And that he rose again on the third day according to the scripture. Kaya nga mahalaga when we are preaching, laging naka-refer. Sinabi, nakasulat ito sa Biblia. Madalas niya akong marinig niyan. Nakasulat sa Biblia. Ganon din si Paul, according to the scripture. Laging nakasulat. Lagi nating binabanggit. And that he was seen by Cephas. Cephas is si Peter. Then by the 12. After that he was seen by the 500 brethren at once. Oo. Nagpakita din siya sa 500 after nung road to the Emmaus. After sa road to Emmaus, nagpakita siya sa 500 at once. Anong ibig sabihin ng at once? Sabay-sabay. Of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. Marami pa rin naniniwala dyan. Pero may iilan na nawala na sa pananampalataya. Nakatulugan na nila yung pananampalatayang iyon. Anong pananampalataya? That Christ died for our sins. He was buried. He rose again on the third day. And he was seen by Cephas and the 12 and the 500. Ito yung gospel that he is alive. Pero although marami pa rin naniniwala sa time ni Paul, pero yung ilan nag-fall away na. Bakit sila nag-fall away? Hindi matatag ang kanilang pananampalataya. Tumalikod na. After that, he was seen by James, then by all apostles. Isipin mo, nagpakita si Lord, hindi lamang sa 12, hindi lamang kay Peter,
pati na rin kay James. Hindi lamang sa 500, pati na rin kay Thomas, nagpakita siya sa lahat ng mga apostoles. And then last of all, he was seen by me. Oh, patotoo ni Paul. Huli ako ang nakakita sa kanya. I am the witness. I am also the witness, the last witness na nakakita sa kanya. By one born out of due time. Doon na born again si Paul. No? Out of due time. Dahil oras na niya tanggapin ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Hallelujah. Ang ganda ng sinabi niya. Bakit kaya niya sinabi ito sa mga taga-Korinto? For I am the least of the apostle. Sabi niya, ako ang pinakahuli. Huli din akong ipinanganak. Kung hindi pa, oras ko na ma-born again. Yun talaga yung time na nagpakita si Lord. Sa oras ko na naman ako'y ma-born again. Sabi niya, I am the least of the apostle who am not worthy to be called apostle. But because I persecuted the church of God. Inamin ni Paul, hindi niya tinago ang kanyang background sa kanila. Sabi niya, ako ang pinaka maliit. Hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostle. Kasi persecute ko ang church. Totoo naman. Sinaktan niya ang church. No? Yung iba, dinrag niya talaga sobrang ginawa ni Paul. Kaya yung ginawa sa kanya, hindi na siya nagalit doon. Kasi ginawa niya una. But by the grace of God, I am what I am. God doesn't care kung anong pinagdaanan natin. Ano ang dark secrets natin. Lahat tayo may dark secrets. Lahat tayo may mga maalala mo kayang storyline sa ating buhay. Lahat tayo may dumi sa mukha. But God doesn't care. Sabi nga ni Paul, I am what I am by the grace of God. And His grace towards me was not in vain. But I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it was I or they, we preach, and so you believe. Ganda. Kasi si Cephas, siya din ay pinersecute din. Si Peter, pinersecute din siya. Wala na yung nabalitaan si Apostle ay na-persecute, di ko alam. Pero sigurado, lalo na si Jesus, sobrang persecution. Kinrucify sa cross. Si Paul naman, siyang unang na-persecute sa Church of God. Then later na-convert. Ngayon siya na ang na-persecute. Lahat ng apostles dumaan sa matinding persecution. Pero sabi nga niya, pero ako, I labored more abundantly. Bakit? Na-realize niya pagkakamali niya. Na-realize niya, kailangan niya mag-double time. Naisip niya, at least ang mga apostles, ang mga disciples, they have been with Jesus. Ito pala yung pagkakataon niya with the Lord. So nag-double time siya by the grace of God. At lahat sila, they preach the same Jesus. At lahat naniniwala. Lahat nakakitaan ng signs and wonders. Lahat sila nakitaan ng mga tao. Lahat nakikita ang kanilang faith. Kaya hindi dapat sila pinagsabong-sabong. They have different stories. They have different journey. Probably different persecution. But they preach the same Jesus. So bakit tayo sa church ngayon, galit-galit tayo sa isa't isa?
Isa lang naman ang Jesus natin. Isang Bible. Pero pinag-iba-iba natin. Sabi ni Paul, no? Therefore, whether it was I or they, kahit sino pa ang magpipreach, we preach the same Jesus. And you believe. Dapat tayo magkakaiba. Bakit nga ba ang church magkakaiba? Hindi ko rin alam. It is because of doctrina. Not Jesus, but doctrina. Now, if Christ, verse 12, is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Meron silang teaching na ganon? Nakuha nila sa labas? Kung si Jesus na raised from the dead, pero may naniniwala sa Corinthians na walang resurrection of the dead. Ano yan no resurrection of the dead, mga Sadducees, no? Mga Sadducees yan. Merong halong teaching ng Sadducees. But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. So kung walang resurrection, hindi na sila nag-resurrect. Hindi pala nag-resurrect si Christ. And if Christ is not risen, kung hindi siya nag-resurrect, then our preaching is empty. Baliwala ang ating pagpipreach ng gospel. And your faith is also empty. Baliwala din ang iyong faith. Hindi naman pala na-raise si Jesus from the dead. So para saan yun? O, di ba? Yes, we are found false witnesses of God. Pati sila. No, inakusahan silang false witnesses of God. We are found false witnesses of God. Because we have testified of God that He has raised up Christ, whom He did not raise up, if in fact the dead do not rise. So kung hindi pala anong Tagalog ng reason? Nabuhay muli. Okay. Sa Bisaya kasi nabanhaw. So, kung hindi pala siya nabuhay muli, ang Panginoong Hesukristo, ay kung saan si Paul at ang lahat ng mga apostoles, lahat ng mga disciples, lahat ng mga 500 na nakakita sa kanya, no? Na siya ay nabuhay muli, ay wala pala yun. Kwentong kutsero lang yun. Kwentong kutsero lang yun. So, naging false witness pala sila. At kung false witness sila, at naniwala ang Corinthians, ang sabi niya, then empty ang inyong faith. Walang kahinatnan. Walang kabuluhan. Bakit ka naniniwala sa hindi naman pala muling nabuhay? Yun ang sabi ni Paul. Kung totoo nga na walang nabuhay. Verse 16. For if the dead do not rise, then Christ is not risen. Kung hindi nabuhay muli ang patay, si Kristo ay hindi nabuhay muli. 17. And if Christ is not risen, kung hindi siya nabuhay, your faith is futile. Walang kwenta ang iyong pananampalataya. Bakit? You are still in your sins. Kung hindi nabuhay muli ang Panginoong Hesukristo, nasa kasalanan pa rin tayo. Bakit pa tayo mananampalataya? Makasalanan pa rin pala tayo. Hindi pa rin tayo nakalaya. Kwento lang pala yon. Ito yung argument ni Paul. Then also those who are fallen asleep in Christ have perished. Wala rin. Kasi nung nag-resurrect si Christ, bumuka ang mga nitso. Lumabas ang mga patay, nabuhay muli. Ang mga patay ay nabuhay muli. So, hindi pala nangyari yon. And if in this life only we have hope in Christ, we are all men the most pitiable. Kaawa-awa tayo kasi tayo ay
umaasa lamang kay Kristo, tapos hindi pala siya nabuhay. Sobrang kaawa-awa tayo. Yan ang sabi ni Paul. Na, kung naunawaan nyo, ito yung sinabi ni Paul. But now, Christ is risen from the dead. Subalit si Kristo'y nabuhay mula sa kamatayan and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Unang bunga ng mga patay. Kasi siya ang unang nabuhay. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. Dahil sa unang tao namatay, dahil sa unang tao ang kamatayan ay pumasok, no? Sa tao din nagmumula ang resurrection na galing sa kamatayan. For as in Adam all die, even so Christ all shall made alive. Yun ang sinasabi niya. Kung namatay tayo, lahat tayo namatay sa pamamagitan ni Adan at Eva. Lahat din tayo mabubuhay sa pamamagitan ni Kristo. But each one in his own order. Kailangan may order. Ang first fruit is Christ. Afterwards, those who are Christ at His coming. Oh, ano yung Christ at His coming? Unang first fruit na nagmumula sa kamatayan. First fruit, si Christ. Siyang unang bumangon. Pagkatapos niyan, those who are Christ at His coming. Oh, ano ibig sabihin nun? Yung mga, ano bang sa Tagalog niyan? Hindi. Yung nabilong kay Christ, yung kanya, tunay na kanyang mga alagad, tunay na kanyang, sa kanya na nampalataya, yun ay kanya. Yung ibig sabihin ng Christ, kanya. Kung tayo ay tunay na nampalataya, tayo ay kanya, pag-aari tayo ni Christ. At sa kanyang pagbabalik, kukunin niya tayo. Kaya at His coming. Kaya ang ating redemption at His coming. Ang ating salvation will be seen at His coming. Pagdating niya. Kaya huwag tayong matulog sa ating pananampalataya. Yan ang sinasabi niya sa mga Korinto. Then comes the end. Oh, ito yung order of things, ha? Ito yung nilahad ni Paul ang order ng the end of time. Una si Kristo, the first fruit. After that, yung mga tumanggap kay Kristo at nanatiling kay Kristo, kukunin niya pagdating niya. Pagkatapos, end na. Ito yung sinasabi nila na ma-rapture. Sa verse 23. Pag kinuha na ni Kristo ang kanya, kasi dapat kasama tayo doon sa pagbabalik niya, ma-rapture. So verse 24, then end comes, tapos dumating ang end of the world. When He delivers the kingdom of God to the Father. When He puts an end to all rules and authorities and power. Darating na si Lord, i-deliver na niya ang kingdom to God the Father, ibibigay na niya kay God the Father. Kaya ang kingdom of the world will become the kingdom of our Lord. Kasi He will put an end to every rule and authority and power in the air and in the world. Tatalunin niya lahat. Tatanggalin sila ng rulership, tatanggalin sila ng thrones, tatanggalin sila ng authority and power. Lahat ng mga merong power, tatanggalin lahat. Lahat ng may authority, tatanggalin lahat. At ibibigay ito sa Diyos Ama. For He must reign till He put all His enemies under His feet. Wow. Ito na yung end times, the Armageddon, the battle in the air. Then the last enemy that will be destroyed is what? Death. For He has put all things under His feet. But when He says all things are put under Him,
it is evident that he put all things under him is accepted. Now, when all things are subject to him, then the Son himself will also be subject to him who put all things under him, that God may be all in all. Sinasabi niya. So si Jesus yung makipaglaban at ibibigay niya ang kaharian sa Father. Ibabalik niya sa Father ang kaharian. Ang kaharian dyan sa langit, sa gitna ng langit, sa lupa. Bakit may gitna ba ng langit? In the air. Yung mga spirit world, no? Tatanggalan niya lahat yun ng authority. Tatanggalan niya lahat ng powers. Tatanggalan niya lahat ng rule. Pati na rin ang earth. At kapag natanggalan na niya, ang last enemy ay ang death. Tanggalan din niya ng authority ang death. Wala nang authority ang death. Kailan ba nagkaroon ng authority ang death? Nung nagkasala ang tao sa garden. Nung sinabi ni God, the moment you eat the fruit of the knowledge of good and evil, you shall die. Doon nagkaroon ng authority ang death. Isa lang ang power niya. Ano yon? Death. Pero dahil nabuhay ng muli ang Panginoong Hesukristo, kukunin niya yung power ng death. Wala na. At lahat will be under His feet. O, ipakita ko sa inyo ang scripture. Hindi niyo maunawaan. Ito, teka sandali. Nasaan yung Bible ko? Yan. Pakita ko sa inyo. Baka sabihin niyo, kwento-kwento lang ako dito ha. Maganda yung makita din. Praise God. Hallelujah. Sandali na mga kapatid. Medyo mali yung aking binunot. Okay. Pwede ba, tama yun. New King James. Hallelujah. Basta New King James natin ipakita para makitang-kita ninyo. Nasaan na yun? Okay. Hallelujah. Okay, this is it. Colossians 1:15 to 16. 16, 17. Okay, 16, 17. Sama na natin ang 18. Sabi diyan, He is the image of all of the invisible God, the firstborn of all creation. 16. For by him all things were created that are in heaven, and the things that are on earth, okay, visible and invisible. Meron 'di ba mga invisible tayong mga nakikita invisible pero nagpapakita. So, invisible. Whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. Siya din ang nag-create noon. Kaya siya din ang magtatanggal ng kanilang authorities, kanilang rule, ang kanilang power. Si Jesus din ang magtatanggal kasi siya rin man nag-create sa kanila. At ibabalik niya yon sa Diyos Ama. Kaya lahat ibabalik sa Diyos Ama. Magpapasakop din si Jesus sa Diyos Ama. And He is before all things, and in Him all things consist. Siya ang una. At siya din ang saklaw ng lahat. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn of the dead, and in all things He may have the preeminence. Siya ang pinakauna ng lahat. Kaya, ito yung sinasabi doon ni Paul sa 1 Corinthians. Kaya ito yung mga powers na tatanggalan niya ng rule, ng authority, no? Ito yung sila. The visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. Kaya mga sinasabi yung mga maligno, yung mga kung ano-anong power dyan, ng darkness, no? Ito yan. Pero tatanggalan ni Lord lahat yan ng power. Wala nang matitira.
Kasi ibabalik na kay Father ang lahat ng kanilang meron sila. Lahat. Hallelujah. Dahil nung nilaglag si Satanas, hindi naman tinanggal sa kanya yung power niya. Pero sa katapusan, tatanggalin na ni Jesus. Pati death, power ng death, tanggal. Wala na. Isa lang ang may power. Isa lang ang maghahari ng lahat. Sino? Si Father in heaven. That God may be all in all. Wala nang may authority. Wala na. Lahat. Si Father lang. Lahat magpasakop kay Father. Tahimik naman. Hello? Uwian na! Goodbye, my teacher. Goodbye. Kinakanta ko yan nun. Goodbye, my teacher. Goodbye. We will come back again. Tomorrow, we will come back again. Ayan. Hallelujah. Dito nga po, opening prayer, naka-short, kaya sinabihan ko po sila. Baka sabihin sa akin stricto, mainam na alam nila ang rule ng life change. Oy, oo. Sabi ko sa'yo, habang mainit, ibigay na lahat ng rules. Bawal yan. Kailangan ganon. No? Sabihin na kaagad. Wag sinabi nilang ito lang yung damit namin. Oh, pag nagsa-shopping ka, iba naman yung damit mo. Hindi rin po pwedeng papasok naka long pants na pero naka-pajama naman. Hindi rin po pwede. Kasi sabihin mo, bakit? Matutulog ka ba dito? No? Dapat appropriate. Kasi alam niya, wag mo nilang sabihin na hindi alam ni Lord na pajama yan. Nako. It is the heart daw. Sumakit ang ulo ko. Hallelujah. It is the heart. Kaya nga, yun ang laman ng heart mo, kaya yun ang suot mo. Yun ang sasagot mo lang. Sabay sa'yo, sasabihin sa'yo, it is the heart that counts. Oo nga, yan ang laman ng heart mo. Because the fullness of the heart, the mouth speaks. Yan, suot mo. Yan ang laman ng puso mo. Diba? So, balik ka, uwi ka muna. Magpantalon ka, ano mang suotin, mag-ayos ka. Hindi ganyan. Praise God. Magbigay tayo ng honor. Ano bang honor sa Tagalog? Karangalan. Paggalang sa Panginoon. Galangin natin ang Diyos na buhay. Yun ang sasabihin natin sa kanila. Amen. Hallelujah. Praise God. Ano pa ang tanong? May tanong pa po ba? Kaya po sa prayer, nag-start na po tayo ng addressing kay Father kasi lahat po ay submit pa rin po sa Kanya. Tama po yun? Pwede rin kay Jesus. Pero, pwede din kay Father, no? Because He's the Father. He's all-powerful. Kahit si Jesus, nagpapasakop sa Kanya. Hallelujah. Binasa natin yon. Sinabi ni Paul. Kaya, sige. Pwede naman mag-address. Ako lang kasi, yun talaga ang pagkakilala ko si Father. Magpipray. Yun ang tinuro sa akin ng Lord, si Father. So, yun din ang prayer ko. Si Father din, ang lamanan. Wag mo sabihin Father Abraham has 7 children. Wala pong 7 children si Abraham. Yung anak ni Kitura. Anim. Anim. Hindi umabot ng 7. Saan napunta yun? Tama mo, sis? Ay, sa Isaac. Ayun. Hallelujah. Okay. Mayroon pong tanong? Ano pa pong tanong? Please raise your questions. Umiiyak na talaga yung mga pusa ko. Yes po. Gusto niyo nang umuwi? Sige na nga. Hallelujah. Maliwanag po ba? Ay. Sige. Wala ring umimik kung maliwanag. O sige na po, uwi na po talaga tayo. Kasi
Kawawa naman kayo. Amen. Pastora Mercy, pa-pray naman kasi uwing-uwi na sila eh. Sige po. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Father God, maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon, na kami tinipon mo upang mapakinggan uli ang iyong kapahayagan sa pamamagitan po ng ni Pastor Ates. Amen. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pagtutuwid mo sa amin, maging sa aming pananamit, O Lord, maging ugad kung paano namin gamitin, Panginoon, ang speak in tongues, O Lord, at maunawaan namin ito, O Lord. Amen. Kahalagahan, Panginoon, ng prophecy, Panginoon, sa isang church, O God. Salamat, O Diyos, at patuloy mo, Panginoon, pinapalalim ang aming kaunawaan tungkol sa iyong mga salita at itimagamit namin, O Lord, sa aming pamumuhay spiritual, Panginoon, even sa church, O God. Salamat, O Diyos, maging sa bawat isa na narito sa gabing ito, O Lord. Salamat, Panginoon, na nagbigay sila ng panahon sa iyo, Panginoon. Git sa Amen. buhay ni Pastor Atis, Panginoon, even Father God, na galing siya, Panginoon, sa pag-exercise, Lord, kahit pagod siya, Panginoon, binibigay niya yung oras niya po para sa amin. At salamat po, Panginoon, and I pray, O God, na patuloy niyo, O Lord, ang kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, maranasan ni Pastor at ni Bishop Vince, at ang Amen. pag-iingat po sa kanilang sambahayan ay maranasan nila everyday, Father God. At salamat, O Diyos, na sa gabing ito, Panginoon, dalangin ko na ang minsay na aming napakinggan, O God, ay nakukit sa aming puso, O Lord, at hindi ito manakaw ni Satanas, Panginoon. Even Lord, sa aming pagtulog sa gabing ito, salamat O Diyos, na sa aming pagtulog, Panginoon, salamat po sa anghel na padala mo upang kami ingatan, Panginoon. Father God, binabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you sa panalangin, Rev Mercy, at ganoon din sa bawat isa. Ay, paalam po. Maraming salamat sa iyong pakikinig. God bless you. God bless you. Salamat po.